Mga sumbong ngayong araw sa pambansang sumbungan. Bitag Helpdesk. Part 2. Estudyante, pinagtulungan daw bugbugin sa loob ng eskwelahan. Kapatid, nag-post ng pangyayari sa social media. Eskwelahan, kakasuhan daw sila. Nawawalang kable ng backhoe, 200,000 ang presyo. Pinababayaran sa welder. Welder, nag-alsa balutan. Empleyadong 2 taong nagtrabaho, pinalitan ng bago. Inalis sa agency dahil bully at masama daw ang ugali. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan. Bitag Helpdesk. Sinuntok po ako sa ulo, tsaka po ako tinagyan sa tiyan. Okay. Wala ba nagsabi sa classroom, ay teacher, may ginugulpi rito sa loob? Wala po. Yung sasabihin ko po is based on the incident report that I have received po from the principal of the school. The principal, ma'am, from the principal. From the school po. Have you ever talked Yes. to the aggrieved kin or aggrieved siblings or parents? Hindi po, sir. May hindi po nagda-drive yung stop. Okay, so hindi nagde-drive, ma'am, ano? Saka po yung incident Ma'am, report. I think we're gonna have to stop from here. We're gonna continue tomorrow so that you can give more time habang nandito sa amin ang mga itong magkakapatid. Your appreciation is always doon sa principal. Paano naman po yung victim? This is a school bullying, ma'am. It happens in the school. We're gonna have to continue tomorrow so we can be more, siguro, patas at paras ang gagawin natin dito, attorney, ano? Okay. Carl, balikan natin kahapon to. Ano? Medyo mahahaba ng konti ito kasi gusto nating, well, metikulosong hinahawakan pong sumbong na to. Bagamat, nagsabi po yung eskwelahan na sila po ay gumawa ng kanilang investigasyon at binigay po roon sa sinasabing DepEd na yung incident report. Dapat lang, insidenteng nangyari. Pero titingnan po muna natin bago tayo nag-aantay doon sa kakausapin natin si Longgalong na ito ho yung attorney, si Luis, na kausap natin kahapon. Yes. Dito muna tayo, sabihin natin. Nangyari po yung prosesong sinusunod po dahil yung eskwelahan, sa ilalim po yan ng LGU. Pero pagdating naman po sa mga patakaran, regulasyon, nasa DepEd po yan. Tama. Pero meron po akong nakitang isang departamento rin na kinakailangan sasama po rito, yung DSWD or CSWD. So, Yes. umpisa na natin, Carl. Siguro, ito, ibabalikan po natin. Good morning ho, Attorney Madriaga, Luis Madriaga Longgalong. Ma'am, Attorney, good morning po sa iyo ulit. Sir, good morning po. Alright. Ma'am, thank you ulit sa pagtanggap ng tawag po namin. Nakalive po tayo sa IBC TV 13. Ganoon din po sa CLTV Yes po, 36. sir. Anytime po. Alright. We apologize kahapon, kinapos po tayo ng oras. That's why we have to continue now. Ma'am, sige ma'am, alam ko naggawa po kayo ng incident report na paabot po ng eskwelahan sa inyo, nasa DepEd po kayo. Ma'am, ano pong bagay na gusto nyong siguro pasalitain ko muna po kayo bago papasok na po kami? Ano pong nalalaman ng incident report ninyo? Anong action ginagawa ho ngayon ng DepEd? Okay, sir. Before po mag-submit ng incident report yung school, sir, nagkaroon na po ng initial investigation din mismo po yung school. Right after po nung incident, nung July 23, 2026, pinatawag po yung parents nung mga batang involved, yung mga learners po na accused of bullying, as well as yung pong guardian po nung batang victim. Okay. Sir? So nagkaroon na po sila ng paghaharap sa school, and then right after po nilang magkaroon ng paghaharap sa school, meron po yung sir minutes. Nagkaroon po sila ng minutes, and then the following day, nagkaroon po ulit ng paghaharap. Meron din po ulit minutes yun, sir. Pero on the part po ng division office ng Cabanatuan City, yung staffs po, some staffs of the SGOD po namin, yung school governance division po namin, and operations division, nagpunta na din po sa school. Nag-conduct na din po sila ng initial investigation, and at the same time, yung medical team din po namin from the SGOD din po ng division office, nagpunta po doon to assess the situation, lalo na po at may mga batang na trauma, yung mga classmates po ng batang mga involved ay na trauma din. So nagkaroon po ng psychosocial intervention yung division office. And at the same time po, may teachers po kasi tayo, sir, na injured because of the incident. No, may mga teachers din po. May teacher po tayo particularly na nagkaroon ng mga bruises dahil po doon sa pag-awat din po sa mga bata, at saka po yung
isa sa mga kapatid po ng victim na nagkaroon po ng commotion din ho kasi nagkaroon ng gulo during the time na nagharap-harap po yung mga bata, kasama ho yung mga parents nila. Ayun, ganun sir. So nagkaroon po na investigation yon, and at the same time po, ang division office din naman po ng Cabanatuan City ay nag-investigate na din po dyan. Pero kasi sir, sa level po kasi ng bullying sa eskwelahan, pag ang involved ay isang parehong learner, as much as possible, sinesettle po muna or ini-investigate po muna yan sa school level. So ang mga teachers naman po natin at ang mga principals po natin, equip sila with the knowledge on how to handle din po yung mga bullying incidents. So other than the incident report submitted to the division office, along with this incident report, sir, incorporated po doon yung minutes of the meeting, yung minutes of the conference made or conducted on July 23 and 24 of 2026. Signed po doon, sir, yung mga parents po ng mga batang involved. Okay, ma'am, thank you so much for giving us your, ito ho yung the development, ano. Ma'am, ihiwalay po muna natin, ano. Apparently, this is what we're gonna do. One, medyo tatagalan tayo ng konti rito. So we're gonna have to give way if medyo matagal ng konti because meticuloso, siguro i-ano muna namin isang segment in favor of this. Let's begin with the investigation, ma'am. Unang tatanungin po muna natin, ma'am, kasi parang nagkaroon ng kaguluhan sa loob ng dumating na yung family ng victim, ha? Well, we found out sa amin pong kahapon, pinag-aralan po namin, kasama po yung aming NGO, non-government organization na pabitag mo. And of course, may mga abogado rin po kami. The first thing that we have to talk about this, ma'am, is the welfare, the well-being, and the right of the aggrieved victim. You're talking about the whole school. But if you look it up, ginawa po namin, nag-one-on-one kami, tagal po ng 4 hours to investigate on the side of the aggrieved victim. Yes, sir. Ngayon, dito po, iba po yung siguro the first investigation. Kung kailan nangyari, we saw yung infrastructure ng eskwelahan. 4th floor po yung classroom. Indiyan po. Sa baba po, yung mga inyong faculty. Pag one subject to the other, may interval po. So there's an interval that sometimes it will take about 5 to 6 minutes before the teacher can go up. Kasi the first subject po na nangyari sa TLE, the subject before the science, bago po lumalis yung teacher, pag alis ng teacher, binugbog na po, kinuyog na, kumbaga, yung ating subject dito. That's, umiiyak po siya, tinitingnan po namin kasama ng kapatid. Pinagsusuntok, then, after science subject, the next subject, pumasok na yung teacher Jenny, walang nangyari. Nung lumabas na po, the next subject was Filipino. Si Teacher Joar na po. Bago dumating si Teacher Joar, papunta ng classroom, may nangyari na po. Dito na po, kinuyog yung victim. The second round, the first round happened, pagkatapos po. So, ang pangalawang round po, pinalibutan na siya, pinagsusuntok as for the student, pinagtatadyakan. Nawalan po siya ng malay, hinubaran po siya, pinagbidyuhan. What happened in school, all the other classrooms, they were taking all the videos habang nawala ng malay, ma'am. So now, on that aspect, sinugod sa hospital. Well, we stopped from there. I don't know kung ito po'y naimbestigahan po ninyo o naimbestigahan po ng sinasabing DepEd kasi sila, yung school naman, sila po yung subject dito eh. Mabini Home Site Integrated School falls under the jurisdiction of the local government ng Cabanatuan City. They have the budget there, but when it comes to the regulations, andyan po yan sa DepEd. So now, we found out, ma'am, that in any case where a student who is being lynched, pinagtulungan, and then passed out, this is grave aggression and grave oppression to the victim. Nahubaran po siya at nakita yung private part niya. Kasama po ba dyan? Habang pinagpipicturan po, kasi yung isang classmate niya, kapitbahay po ng kuya, doon po nag-report kaya sumiklab yung damdamin ng kuya. So on that aspect, ma'am, tinugod sa ospital na walang malay ang estudyante. So ma'am, nandiyan po ba sa report yan? Bago po pinatawag yung mga magulang?
This is before that incident that happened in the very day na sinugod sa ospital. Now, kung dito po kasi sa amin, gusto ko lang po na malinaw po dyan, ano? Because in this situation, I think that you're factual with your incident report, but we're searching the truth. Iba po yung truth from the fact. You know, indeed, nangyari itong aksidente. Anong nasa likod niyan? So now, we found that these are all minors, and minors are protected by the state. The grave oppression and the grave aggression happened in school. So much that this victim is so devastated. And dito sa parting to, baka nakakalimutan po natin. We cannot wholesale and say all the students, because how come all the students were quiet while he's being bullied, being lynched, passed out, and they took chances of videoing sa school? So now, we found something there that the attitude of the students, it seems to me na parang hindi po masyado maganda yung pagdating sa bullying. So, may recommendations po kami dyan, ma'am. But let's go back a little bit. So, may nangyari pong insidente ng pinatawag na sumiklab ng damdamin ng kuya. Sino ba naman? Ikaw, ma'am, kung may kapatid ka, pagkatapos dihadong-dihado, aggrieved ka because of the aggression and the oppression committed to your sister. Just an example. Or sister. Nahubaran, nakita na yung kanyang private part, nalagay sa social media. Definitely, I'm not saying justified yung ginagawa. You cannot, you know, right the wrong by doing another wrong. But then again, kine-question po namin dito, we would like you guys sa inyo na siguro papasukin na yung DSWD. The sanctions for negligence, if the school administration fails to minimize lynching or rough play, or fails to maintain active child protective or protection committee, the principal and the involved teachers are administratively disciplined if found negligent dito sa ginagawa muna. Kasi ma'am, yung kanilang incident report is on the basis of them reporting to you, but at the same time, ano pong kulang? Dapat ma'am dito, meron tayo rito, DepEd, regulation sa inyo, welfare and the rights of the minor so devastated, and the LGU, which happens to be yung budget noon. So para sa akin ma'am, I cannot fathom into my mind na sasabihin na all devastated yung mga estudyante. I don't think so. The grave aggression and the grave oppression happened to the victim na nawala ng malay. Binugbog, pinagtatadyakan. Lalaki, isa doon, 4 na babae habang pinagtutulungan. Lumalabas na siya, tumatakbo na siya palabas ng classroom, kinakaladkad sa loob, doon ginawa. So now, how is that nasasabihin everybody na trauma? I don't believe so. These are, you know, maybe they're minor, but then the cruel intention, the grave aggression, bugbugin mo, pagtulungan mo, kahit sino magulang magagalit. The school is now in focus. Kasi para sa akin, the kid is so devastated, maybe kinakailangan natin dito ng therapy sa bata. So, we call the CSWD, the City Welfare and Development Office, to come right in under the ALG. Siguro dito sa parte, ma'am, kung ang investigation lamang ng DepEd is on the regulations and other sanctions, lalabas po kami ng konti. What about the welfare, the well-being, and the right of the aggrieved victim? She was lynched. Yes, sir. Passed out. Pinagtatadyakan, pinagsusuntok, pinagtutulungan. Gusto niya makawala sa classroom. Papunta na, hindi pa dumarating ang teacher. So happened so fast. Kinukunan siya ng video. Yung ibang mga classrooms, yung ibang mga estudyante sa classrooms were there taking videos. That's why kumalat sa social media. So now, sa akin ma'am, we need a collaboration of social welfare services, specifically social welfare and development ng LGU. Dito po sa mandato po ito, legally mandatory po ito for the incident of the severity of the incident. Under the Philippine Child Protection Laws and the DepEd, alam po ninyo yan, a DepEd number 40S 2012, the school cannot handle a grave classroom assault or lynching internally. When the incident results in the students losing consciousness or suffering heavy trauma, the case must be immediately expanded beyond the school gates. This is no longer DepEd. It comes, you know, I think, accountability, culpability, accountability, and
sabihin na po natin dito, the liability of the school. Now, kayo po yung nasa DepEd. With that in mind, may psychologist po tayo on standby para sabihin, anong damage? The kid is so broken. As a matter of fact, sa ibang eskwelahan, pag nangyari ito, ma'am, madidepress yung estudyante. Let's look at the welfare. And some would even take their lives because of this. Traumatized po ng husto. Not the school. Not the classmate. The grave oppression and the grave aggression happened in the school na wala pong nagawa ang principal. And then they're downplaying this. So sa akin, ma'am, I'm already telling you, tingnan po muna natin yung victim, the aggrieved. The victim of grave aggression and the grave oppression. Sa victim po yan. Wala akong pakialam sa school. The school can stand on its own. And the teachers are there, well, they can downplay everything as far as their incident report. Yeah, it's factual, but are there any truth in the fact? Yun gusto natin sabihin dito, ma'am. Now, sa inyo po, ma'am, we call on, again, the investigation properly. Ang papasok na po rito, yung liability, accountability, and the culpability ng school. We call on that. Attorney, Opo, sir. your call. Sir, may I be allowed to speak? Yes, ma'am. Ano po? It's your, inalaw kita. Nan, you can speak, ma'am. Yes po. Right after, sir, noong paghaharap po ng mga bata, ano po, the school po, nag-issue sila ng suspension order against po dun sa mga bata na involved sa incident, yung mga nambuli dun po sa ating victim. All of them po, sir, ay suspended for 5 days. Ano po? And then si ma'am, si victim po natin, she was also provided po ng support from the school. And School? was also endorsed. Ma'am, are you Yes, talking sir. about the This was school? Yes, sir. This All was right. also endorsed. Without in the absence of was the parents, ma'am, during the investigation conducted by the school present, ma'am? Meron bang guardian or parents while the investigation is being conducted right after, or, after the incident? Was there any Yes, social welfare on, present? On July 24, sir, 2026, ano po, as per the minutes, present po yung mother nung bata. All right. Was there any social welfare from the DSWD or CSWD present? Wala pa pong presence ng CSWD All right. that time, sir. Kasi po, hindi pa po siya nai-endorse with the CSWTO. All right, ma'am. Hindi na-endorse. Who should endorse this, Hindi ma'am? pa po, sir. Well, Hindi sa pa. LGU Kasi po na-endorse dapat na to. po siya, sir. Because ng budget po ng school nanggagaling sa LGU, sa local government. Tama? So, ang CSWD, the devolution, ma'am, siguro naman, alam nyo to, may devolution. Of course, independent po yung DepEd. Pero pag execution of that, may sa baba natin, sa local. Ang LGU, ma'am, what the LGU can provide is the funding of the school. At the same time, dito at this point, the LGU can work with the meron kasing CSWD. Pati DSWD involved po dapat dito, ma'am. It's no longer an incident. It's the welfare, the well-being, and the rights of the aggrieved, victim who suffered grave aggression and the grave oppression, the shaming. You understand what's going to be? That she's so broken. Nakita po natin. Every time that she is talking, she cries. So yun lang gusto ko lang makita, ma'am. I mean, you can talk about the school, you can talk about the process, you can talk about how did to conduct the investigation, but that's the school itself. What about the broken student? The welfare. It's the state's job to protect also the welfare and the well-being. Dapat nga, tinitingnan pa nga ng DSWD dito, nagkakaroon ng parang dito, welfare check every now and then. You should be given a psychologist or, to make sure na hindi to magiging masakit para sa kanya pagtanda niya. And she will remember that kasi nasa social media lahat po yung nangyari. In the school, they can defend themselves. So para sa akin, ma'am, since wala pa po yung siguro dito, kausapin mo si Doc. Dito, ma'am, sandali lang po. Okay, si Dr. Camille nakikinig sa atin yan. Okay, ikaw na ngayon, Carl. Okay. Kausapin natin ngayon sa kabilang linya si Dr. Camille Garcia, ang ating clinical psychologist. Magandang umaga po sa inyo, Dr. Camille. Ay, magandang umaga, Sir Ben. Opo. Yeah. Dr. Camille, ako po si Carl Bitag, co-host mo ni Ay, Sir Carl Ben. pala. Okay, opo. Yes. Ano pong masasabi natin ngayon regarding this case as you've been hearing the investigation ni Sir Ben kanina? Ano pong masasabi natin, ma'am?
Okay, una-una kasi nagulat ako, matagal na palang nangyari yung event. So usually kasi pag nangyari yung ganyan na sabihin na natin assault yan, the next 48 to 72 hours, at least masabit yung bata for possible debriefing. Kasi talagang sasabihin na natin, ma-aggravate yung possibility na magkaroon ng trauma, magkaroon ng possibility na mental health issues, yung biktima. Kaya na kung hindi siya na-endorse kagad sa social worker, napakahirap pa kasi na-prolong yung agony ng bata na siguro pwede na magkaroon ng mga nightmares yan. At the same time, nag-iisip yan ng hindi maganda na pwedeng ang tingin niya dun sa pangyayari talagang kailangan niyang gumawa ng yung nagiging iba na Yes. magkakaroon ng possibility for a behavioral problem. Yes, all right. Okay, Sir Ben. Well, ma'am, salamat naman, ma'am. Kasi ako, it's always, sabi niya, after 48 hours, 74 hours, 3 days are too long enough. I think it will be on the basis of the school's job to look at the welfare and the well-being of the aggrieved victim who suffered grave aggression and grave oppression. Mentally broken po siya, ma'am, because nakita po yung kanyang private part ho eh. Pinagbubugbog po siya na wala ng malay eh. It's all on the Yun nga social po. media. All the Talagang students in the malaki other sections and all the other classrooms were taking videos for themselves. At kinalat po social media. How's that? Yun na nga, lalo pong mas sabihin na natin, yung hindi lang nila naiisip na yung aggravating circumstances na mangyayari din sa bata. Kasi pwedeng, una, hindi niya magpapatuloy ng pag-aaral. Pangalawa, yung possibility na yung level of confidence niya sobrang bababa na. So there's a possibility na parang na-destroy mo yung future ng bata because hindi mo na bigyan ng pagkakataon na ayusin kaagad yung mga ganitong, yung tamang sabihin na natin yung mga dapat na ginawang interventions. Kasi yun yung mahirap, sir, kasi dapat talaga within yung lahat ginagawa na, yung parang gano'n, hindi yung puro imbestiga lang tayo. Kasi naman natin, naging biktima yung bata eh. So dapat talagang meron ng ginawang paraan para sa gano'n yung bata kaagad magawa ng possible intervention. Kasi it's a crisis thing na talagang nararamdaman ng bata. And paano kung may ginawang hindi maganda yung bata sa sarili niya, the more na parang dapat isipin nyo na hindi lang yung eskwelahan ang mananagot dito at hindi lang din yung mga batang gumawa nito. Parang ganun. Ma'am, we're after the welfare and the well-being ng bata. A Yes, welfare definitely check should po. be done sa bahay, hindi sa eskwelahan. So, yun A na nga welfare po. check Talaga, will always be done by a certified, therapist sa DSWD kung wala. Kawawa po Opo. naman kasi. sige, siguro sir, kung talagang mabibigyan ng pagkakataon sana magkaroon din ng follow-up kasi hindi din man natin alam kung hanggang saan yung possible for therapy sessions nitong bata na ito at saka at the same time, kung ano man yung pwede kong maitulong, inform niyo lang po ako. Sige ma'am, thank you so much for your involvement so people will understand yung, on the side of the aggrieved victim who suffered, again, inuulit yung grave aggression and grave oppression for a young age, minor pa. It'll definitely stick in her mind hanggat wala pong intervention ng mga psychologists dito or therapists. Well, definitely tama po kayo sa sinasabi ninyo. Balik tayo. Sige po. Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am, for the input po ninyo, Okay educational. po, sir. Thank you. Sige. Alright, Okay balik. po. Attorney, balik ulit tayo rito. Attorney Longgalong, ma'am, meron pa po kaming, kumbaga, we can go on. Kami, ma'am, at this point, we're now trying to investigate kung gaano yung magnitude of the damage, the broken student. Hindi po kami doon sa rights ng eskwelahan. The school can reform, but the school is an institution run by people. And accountability and culpability, as well as liability, are the people who are managing the institution. Kami po ay pambansang sumbungan, or hindi lang sumbungan, pambansang tanggapan ng mga hinaing. When a system sort of like nagkakaroon ng sinasabing gray area, we investigate sa tulong po ng aming NGO na may mga abogado po. And now, as we speak, nakikinig po yung mga abogado po namin, nakikinig din po yung aming executive producer, sa BITAG, si Char Mateo, sa legal part of it. And nakikinig din po yung aming executive director ng aming NGO, non-government organization, ipabitag mo. Again, this is more on compassion, empowerment, dito ho. And then yung actions will be taken.
With this in mind, ma'am, nakita niyo siguro there's something na yung pinakita po namin outside outside doon sa ginagawa po ninyo. Kami naman po as an NGO, as an investigator, as an advocate po ako rito. What do you think after we talk, ma'am? Anong gagawin po ninyo? Anong gagawin ng DepEd? Kung makakaabot po kay Secretary, well, Angara po to. Sir, ang Division Office po ng Kabanatuan is kaisa po ninyo sa Alright. investigation po na gagawin ninyo. At the same time, kung kailangan po ninyo ng tulong po ng Division Office, ang office naman po ay open po para sa inyo, Alright. para din po doon sa family po nung bata, nung batang na victimize po, no. Willing po kami makipagtulungan, and gaya nga po nung sinabi ko po sa inyo, kung tingin po nila ma'am, nila sir dyan, yung pong pamilya po ng victim, merong pagkukulang po ang eskwelahan, ang administration po ng eskwelahan, willing naman po kami na makipag-cooperate sa kanila kung may kailangan pa pong imbestigahan at meron pa pong kailangang interviewin, kausapin, sabihin, kasi sir, to be honest po, yung pong family po ng victim ay hindi pa po namin nakakausap. Yun, ma'am. Ma'am, ganito na lang, ano? Sila nakakausap. Ma'am, Sir, I'm not to cut you, ma'am. Not to yes, cut you. sir. I really appreciate it. Thank you so much. You've been very fair, professional in your job. This is just a job, something professional tayo pareho. But I think we're coming in to do a further investigation on the side of the victim. So, Apo. we'll be needing your help, and on that aspect, kung hindi na po namin pahabayan, ang nakikita mo namin, you're very, conciliatory, and nakikita namin yung cooperations ninyo. I don't see anything. Just help us. Papasok po kami ng aming investigation. So, may tatanong po si Carl. Yeah. Attorney, magandang umaga po sa inyo, no? Yes po, sir. Yeah, attorney, may itatanong na ako kung saan nabanggit nyo kanina na 5 days suspension ang ipinatong sa mga estudyante na involved. Tama po ba? Yes, sir. Opo. Yeah. May I ask, ma'am, what's the category kung bakit po nasuspend yung mga estudyante? Was this minor, severe, major? Ano po bang category na nagpo-fall under ito? Dito po kasi sir sa naging recommendation nga po 5-day period lang po yung pin-provide, pero hindi po in-specify kung Yes. ano po yung severity ng offense committed by the minor learner. Yes, kasi kung basahin ko lang ma'am dito, no, nakalagay kasi for third level grave or severe, significant physical injuries, offensive gestures, uploading, degrading, or sexual content online, first offense, immediate exclusion or expulsion. Yan po ang category na nagpo-fall under itong nangyari dito sa bata. So I don't understand bakit po dun sa ganung category na sinuspend lang for 5 days kung considered as grave na yan. Kasi may pagpo-post pa sa social media, may pagbe-video pa sa bata, may serious injuries, physical injuries, and even mental ang nangyari dito sa bata. So I think that should be in question also, ma'am, if I would bring that up also. Sir, may I be allowed to respond po? Yes, yes. Based po kasi dito sa mga hawak po naming documents, mukhang meron po tayong hindi, yung sinasabi po na nag-post ng nahubaran po yung bata. Based po dun sa mga affidavits ng mga batang present at the time ng incident, at saka po yung minutes of the meeting na signed po by the parents of the victim child. Wala ho kasing provision dito na nagkaroon ng posting online. Na This is nakubaran from po yung the bata. school, correct? Ito po, sir, ay Yung mga documents. signed po by the parents of the child, the minor child, yung victim po. Okay. Signed po ito ng lahat ng mga parents po ng batang involved. This is from the Kaya minutes dito of the po- meeting. Yes, sir. This Okay. is the meeting. I think, ma'am, you should, since sabi nyo naman, hindi nyo pa nakausap itong side ng victim, you're basing it from the minutes of the meeting ng school, then I think you should do your own investigation also as well to cross-check everything that was said. Yun lang naman. Sir Ben. Ma'am, alam ko po, factual po, yung present niyo po sa amin, but we go beyond the fact na totoong nangyari. Pero, may katotohanan po na medyo kine-question po namin yung fact of the case.
Dito po kaya kami kumapasok on the other side. Ang lahat po na sinasabi po ng school is based on their investigation and they can sign. But you know what? Kailangan po rito ng another agency or another department, which is the Department of Social Welfare and Development. Social welfare and the development. It doesn't end in the school, but the development of a child or a minor is very important. So now, kami po doon sa sinasabi natin, yung kalang investigation is based on, kinakailan po na may separate fact-finding investigation po rito para wag na maulit. And then recommendation na gusto po namin nakita, mahina po yung security ng school. Matindi po yung sinasabing interval between subjects where the faculty office is nasa ground floor. And the fourth floor nangyari, there's so much time to commit, quote-unquote, sabihin natin, bullying or quote-unquote crime, kids maybe, iba brutal eh. So dito sa parting to, the school can say that they did an investigation. Pag ganito po rito, dapat meron po talaga pag nag-investigate ng school. We do not question the integrity of the investigating the school, but I think it will be better pag nandoon po yung welfare, DSWD agad. If you check further, ma'am, ang sinasabing severity, hindi lang doon sa suspension, expulsion ng mga bata, kundi the severity, the damage mentally sa bata. Doon sa grave of oppression, the grave, again, inuulit ko, parang sirang plaka, doon sa aggrieved victim. Yun po ang aming sinasabi. Everything is based on what the school is saying because they're trying to cover up their act. There's something lacking dito, ma'am. And I'm sorry that you will definitely have them investigate. Siguro may karoon ng parallel investigation dito, ma'am. Doon sa culpability ng school, doon sa liability ng school, accountability ng school. Sa inyo lang po sa DepEd, teka muna, may accountability din yung mga principal at mga teachers. Tinuturuan ba nila? Meron ba mga signages? Meron ba mga proactive approach or approach avoidance na para wag mangyari mga bullying? What the punishment should be? Dapat ma'am, in every, mayroon po kayong siguro dyan mga watchers sa school na para hindi mangyari uling yung insidente na to. It could erupt anytime, conducive po for bullying, conducive po for lynching. Kasi ang layo po ng Dapat po ang mga teacher nasa fourth floor pa ibaba para madali silang bumaba kasi tatamarin mo ang hirap pong fourth floor, aakyatin pa nila. Look at the structure of your school, ma'am. Nasa ibaba. Aakyat ka pa diyan. Wala namang elevator diyan. Ang layo pa ng tatakbuhan nasa gitna. Ang mga estudyante dapat nagsisigawan, wala namang quiet lang sila kaya mga ibang eskwelahan. Take this. Yung isang classmate kasi ng victim ang nagsabi doon sa pamilya kung anong nangyayari. So iba yung sa school, so they can cover up. But I think, iimbestigahan po, siguro ma'am, dadalhin na lang po namin siguro sa inyo itong victim at yung family, not in defense of the family, kung anong nangyari dito. Kasi ang division office naman po ng Cabanatuan City is open po sa all kanila. right. And ito pong representation na to, ako po sir mismo sa inyo. All right. I undertake po to personally communicate with All right. the CSWDO of Cabanatuan City. All right. With that, ma'am, kami po nagpapasalamat, ma'am, and then open up, at least expect that we will also try to help in the development and the welfare and the well-being nitong estudyante na to, ma'am. We look forward, ma'am. I will be seeing you, and then hindi po kami natatapos dito. We will investigate on this, on the part of the agreement. Yes, Kasama po yung aming NGO, kasama rin po yung aming other investigators, and ma-expound po natin for educational information, kasi posibleng hindi lang po rito sa eskwelahan po nangyayari din po sa probinsya. The violence ng mga minors po natin is very important dito, and it should be done na makaabot sa secretary mismo ng Department of Education, because this is a serious matter. Ayaw po natin na maging parang ordinary situations lang. No, this is grave. Grave. With that, ma'am, thank you so much, and then we look forward to seeing you, and papasok na po ang aming NGO at saka yung aming Bitag Multimedia Network to investigate further. Thank you so much, ma'am. Sir, thank you very much din po for giving the opportunity on the part of the division office to explain. Our pleasure, ma'am. Thank you so much. Mabuhay po kayo, ma'am. Thank you very much po. Opo, thank you po. Okay, kausapin natin nga kayo. Okay, nandito. Mga boss, medyo nahabaan tayo ng konti rito. No? Medyo binump off muna namin yung ibang segment because this is very important. Sana maintindihan niyo po. Precise po yung oras namin, hour, pero
maging malalim po kami. Kasi iba po ang nag-iisang pambansang sumbungan. Hindi po kami yung sumbong-sumbong lang. Malalim po kami. May NGO po kami. Hindi po kami politiko. At hindi po kami nag-a-aspire maging politiko. Community service nationwide. We're not a public servant, we're private. We're entity, non-government. Yan po ang amin. Pag ako po siguro politiko, wag niyo akong paniwalaan. Pag ako senador, congressman, or sino man, nagpo-programa lang, cut the bull crap. Diretso po ako sasabihin sa inyo rito. I'm an advocate. I'm an executive. The last, I'm a host. Siya po yung journalist, the next generation. Kausapin natin. Okay, nakita niyo na. Salamat na. Pangalawang araw na nandito sila. Tayo nagpapasalamat sa Sogo Hotel, our community service partner, na nagbigay po sa kanilang ang layo po ng pinanggalingan pa. So dito po sila. Yes, so Hotel Ayan po. Sogo. Yes, Hotel Sogo. At we thank you so much for understanding in pagdating dito sa mga ganitong klaseng situations. Again, thank you so much, Hotel Sogo. And that, binibigyan na po natin ng credit, yung for the thing na binigyan po nila kayo. Okay, kumusta ka naman, kuya? Okay naman po. Okay ka na, nakahinga ka na. Opo. Kasi alam ko, naghihinagpis ka, sobrang galit mo nang nakita ko nung... So sinasabi niya na wala daw video, social media, nakita ng video, etc. Una-una, iti-take down talaga ng Facebook kapag ganyan. Pero lulusot yung ibang araw. Opo. So, bakit, kumbaga, nangyari doon? Ito, sa labas na lang, mabilisan lang to. Gusto ko lang maintindihan. Anong nangyari? Nagkaroon ka ng rambulan sa loob? Wala naman po. Yung sinasabi niya, parang nagkasakitan. Hindi po. Yung nagpatawag na namang Hindi magulang. naman po nagkasakitan. Actually, meron po akong video. Ganito po yan. Na nagharap-harap na po. Yung magulang ng bata at saka yung bata, tinatawanan po nila yung kapatid ko na ganun nangyari. Ang sabi nga po ng tita, kahit pumatay yung pamangkin nila, ikukonsintihin nila. Meron po akong mga screenshot ng mga sinasabi nila sa amin na ganun yung talaga yung pamilya nila. Kaya yung kapatid ko po, meron po kaming voice record na hinagis po yung bangko ng kapatid ko sa lamesa. Yun lang po, isang hagis lang po ng bangko, natamaan po. Pero wala pong kahit anong physical. Kumbaga meron po, pero hindi po siya yung grabe. Alam ko, Nagwala po dahil tinatawanan po nila okay, kami. bugso ng damdamin sa inyo, of course, aggrieved kayo. Siyempre ba naman yung aggrieved victim, makikita mo yung damdamin. Opo. Pero ibang usapan yan. Opo. Okay? Huwag tayo pumunta riyan kasi walang katapusan yan. Okay, anyway. Hindi pa tayo natatapos. We'll do another second round, third round na pag-investigate and how. Kasi maghihimasok na lahat yung joint na to, ano? Opo. The collaboration ng aming NGO, Ipabitag na Incorporated, and then yung BMN. Kaya, okay, Carl? Alright. And with that said, magbabalik tayo itong pambansang sumbungan, Bitag Helpdesk. Susunod sa pambansang sumbungan, Bitag Helpdesk. Empleyadong 2 taong nagtrabaho, pinalitan ng bago, inalis sa agency dahil bully at masama daw ang ugali. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan, Bitag Helpdesk. Nag-iisang pambansang sumbungan ng bayan. Ito ang bitag, nananatili na inyong pinagkakatiwalaan. Hindi matinag. Magbabalik ang pambansang sumbungan. Iimbestiga. Willing naman daw mag-settle si nanay, willing ka naman umalis, so bakit hanggang ngayon wala pa rin? Itinutuwid. Ang menro mo, mekaniko, kaya walang alam. No, sir. Boss, stop it. Sabihin mo dyan sa mekaniko mo sa susunod, huwag niyo akong kakantihin. Hindi ako tulfo, si Bitag ako. Maharap ako. Inuunawa. Pakiramdam mo ba, nakapagpaliwanag ka dun sa LTO? Imbis makapaliwanag, parang lalong bumigat. Kinakatakutan. Illegal to. Bakit pinangangalandakan mo yan sa likod ng truck mo? Anong saysay kung ba't naglalagay ka ng ganyan? Ano, sir? Sa mata ng publiko, ginagamit mo sila, niname drop mo sila para untouchable ka. Ginagalang. Kung gusto natin mabalik sa ating poder yung mga bata at itong kinakasama mo, dapat sundin natin yung proseso. Bitag Next Generation. Walang katapat. Walang katulad. Need help? Want to report? For immediate action, leave us a message about your complaint. Download our Bitag app now. Mark, kain tayo ng lunch. Si Mark,
Sensitive ang sikmura sa matataba at maasim na pagkain. Sikreto at panlaban ni Mark. Gut Right. Give what's right for your gut. Available now on Shopee, Lazada, and TikTok Shop. Scan the QR code now. Coming soon to selected drugstores near you. Nag-iisang pambansang sumbungan ng bayan. Ito ang bitag, nananatili na inyong pinagkakatiwalaan. Hindi matinag. Nagbabalik ang pambansang sumbungan. Gusto ko lang malinis yung pangalan ko. Lumapit po ako sa Bitag dahil ireklamo ko yung PINX development na pinagtatrabuhan ko dahil pinagbintang sa akin yung nawala ng wire sa bako na hindi ko naman ginawa. Kung mayroon man ibintang sa akin, may proof sila nga ipakita at may CCTV kung sa akin talaga yan. Pero lalaban ako kasi alam ko, biktima din ako dito Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan. Bitag Help Desk. Alright, so ngayon pag-uusapan natin yung sumbong nitong ni Dave Jong. Makakasama natin siya. Magandang umaga sa iyo, sir. Magandang umaga po, sir. Alright. So, sir, ikaw ay dating welder, tama ba? Opo. Okay. Nagre-reklamo ka sa amin dahil ikaw ay naakusahan ng pagkuha ng kable ba? Ng harness wire po. Ng harness wire. Sa Okay. ilalim po yun. Ano ba, sir, yung naging issue? Bakit ikaw yung pinagbibintangan dito? Kasi pinag-assign ako nila doon, sir, na walang kasulatan na magbantay lang daw ng bako sa overtime. Inassign ka doon Opo. na magbantay. Oo, hanggang Ngayon, umaga nakuha yung harness nung oras na nagbabantay ka. Sa time na yun po, absent ako nung July 27 po, sir, ng gabi. May sinabihan ka ba na mag-a-absent ka? Yung alam lang nila, yung masama yung pakiramdam ko, nagdadalawang isip ko na Pero nagsabi ka ba na nag-absent ka? Hindi po. Okay, so walang may alam na nag-absent ka, tapos may dumating na report sa kanila na may nawawalang harness wire. Po. Noong nag-imbestiga sila, bakit sa lahat ng tao, ikaw yung itinuro or yung parang nalaglag? Sa tinuro po lang. Bakit ikaw yung naturo? May Kasi, nagturo ba sa'yo? May naging witness ba? Ano ba naging Kasi ebidensya ako lang laban yung sa'yo? binigyan nila na mag-overtime doon, sir, sa gabi na yun. Pero wala ba nagtuturo na kasamahan ninyo na ikaw daw yun nandoon nung time na yun? Wala naman, sir. Wala silang ebidensya, sir. Kasi yung araw na yun, June 27 ng gabi po, andun lang talaga ako sa barracks Huwag muna po. natin, sir, pag-usapan na walang ebidensya kagad. Tinatanong ko lang naman, base dun sa sinabi sa iyo ng kumpanya, bakit ikaw yung sinisisi? Kasi ako lang yung pinag-assign nila, sir. Dahil ikaw lang yung naka-assign doon. Opo. So walang nagtuturo na kahit sino, walang kahit ano, Yung mga- basta ikaw lang yung tinuro. Parang ganun. Oo, naman. parang ganun lang po. Parang, Alright, Sir Ben. So, alam mo ba, yung saysay at kahalagahan ng pag-akusa sa iyo, natural, inosente ka hanggang di mapatunayan sa hukuman, yung sinasabi. opo. Pero, ikaw ba'y pumasok sa lugar na yun, araw? Nakita ka ba sa lugar? Kung nandoon ka lang sa barracks? Andun na po ako sa barracks, sir. Kasi Sino mga kasama mo sa barracks magpapatunay na ikaw nasa barracks? yung kasama ko po, si Paulo Lagindo po, yung mataba. So, Kasama nandun siya? Andun din buong sa, araw ka? sa isang... So, hindi ka lumabas? hindi po. So, nung araw din yon, kailan nawala daw yung mga harness wires? Nung Yun. araw din yon? Yung sa kanila po, yung araw lang din kasi yung ano po, yung July 27 lang po, hindi ako pumasok, parang yun lang pong alam nila eh. So, gusto ko lang malaman kasi kung may testigo na nandoon ka nung araw na yon, tatanungin natin kailan nawala yung harness wire. Kung nandoon ka nga at mapapatunayan na nandoon ka, meron bang nagsabi, hindi, nandoon, may titistigo naman laban sa'yo, hindi, nandoon kayo, nakita ka. May gwardiya ba kayo roon? Meron yung Security stories. guard? Meron po sa So, nakita ka ba ng security guard pumunta roon sa site na dapat pinagbantayan mo? Baka may gwardiya na sabi, nakita na. meron na po dyan So, gwardiya nakita sa ka likod roon. eh. Doon ka nakita. Nung time na Ang absent sinasabi ako, ng gwardiya, nandoon ka or wala ka roon. wala.
Wala kami hindi kami nakausap. Anong sinasabi ng gwardiya doon sa ano, na ikaw nakita ka ng gwardiya? Hindi kaya nakita ka ng gwardiya roon? Or Nakita na ko doon ng gwardiya doon nung unang assign ko doon sa Hindi, pag-overtime. nung araw na wala yung wire, parang itinuturo na ikaw ang kumuha ng wire. Medyo mabigat yun. So ngayon, sige Carl, parang lumalabas, siguro, ito, nakikinig sa atin to. Tanungin siguro ni Carl ngayon, si Gilbert Marinas, driver ng backhoe, ICY Point Cold Storage, siguro Carl. Sige. Okay. Kausapin natin yun si Gilbert. Gilbert, nandiyan ka naman sa kabilang linya? Ako sir, nandito naman. Alright. Gilbert, kasamahan mo itong kasama natin yun, si Dave. Tama ba? Opo sir. Okay. Ano sir yung masasabi ninyo tungkol doon sa oras ng trabaho na kung saan siya yung naka-assign na magbantay doon sa lugar? Totoo ba na nandun sa barak itong si Dave? Opo sir, kasi inaamin niya noon na time na yun, yung gabi na yon. Dapat magbantay siya sa bako sa baba. Tapos ang sabi niya, binisita lang niya yung bako sa baba, tapos umakyat sa taas, tapos natulugan na siya sa barak niya. Okay. So lumabas siya ng konti bago bumalik sa barracks? Ano po sir? Lumabas siya ng mabilisan bago bumalik ng barracks? O kasi yung kinabukasan siya nung sabak ko na, tinatanong ko siya kung bakit hindi siya pumasok nung gabi na yon. Okay. And then anong sabi daw niya? Ang sabi niya, natulugan nga siya sa barak niya, bumisita lang siya sa baba, sabi binabantayan niya na bato. Tapos pag-akit sa taas, natulugan daw siya. Yun ang sabi niya sa akin. Okay. Sino yung nakakita, sir, na nawawala na yung parang harness doon? Ako yung nagbubaba kasi panggabi yung duty niya. Ano yan overtime yung time niya doon sa baba. Okay. Tapos kinamagaan, siya, papasok siya hindi nakaripindis kanya, papasok siya o hindi. Nakaripindis kanya, basta pag umaga, binibisita ko yung bako na sa baba. Tapos pag bisita ko, pagtingin ko doon, wala na yung doon. Okay. Wala na yung Kailan, sir, yung huling bisita mo bago doon sa umaga na nagbantay or hindi nagbantay si Dave? Na-check mo pa ba nung kinagabihan na nandun pa? Opo sir, kasi araw-araw ko yung binababaan yung bako na yon. Okay, so nung kinagabihan, natignan mo pa bago ka nag-out or bumalik ng barracks, nandun pa yung harness. Tama ba? Opo, nandun pa po. Then nung kinaumagahan, nawala na siya. Opo, mga alas 8 at alas 9 ba yun ng umaga. Okay. Ngayon, paano nasabi ng kumpanya or ng mga tauhan na ito si Dave yung itinuturo na kumuha? Wala namang sinabi na sir. Ang sinabi na sa namin sir, na pagawa lang siya ng report ba. Wala naman kami sinabi na siya ng pa-report lang sana siya kung anong nangyari. Pinare-report lang siya doon sa nangyari. Parang gagawa siya ng incident report. Magawa lang siya ng report ba. Pero inaakusahan ba siya kasi may sinasabi siya sa amin na kung saan pinababayaran daw siya na mahigit 200,000 pesos para lang dito sa nawawalang wire. May naririnig ka bang gano'n? Wala namang sinabi na magbayad siya sir. Pinagawa lang siya ng statement report, tapos pinabarangay pa nga niya ako tapos pinadala pa ako ng police. Sino ang nagsabi? Siya po, Pinaharap ko rin siya sa barangay, tapos may Tikit po yung halaga daw, sabi niya. Okay, sige sir. So, yan po ang sinasabi ninyo na kung saan hindi siya yung pinagbibintangan. Gagawa lang siya ng incident report. Opo sir, yan ang sir. Alright, Sir Ben. So, lumalabas si driver, pangalan nila, si Gilbert. So, parang gusto mo lang gumawa siya ng report. Ganun ba? Opo, yan lang sir. Okay. Opo, yan ang report. So, baka hindi lang kayo nagkaintindihan itong Si Dave. Si Dave, di ba? Dave, hindi naman, pinagagawa ka lang naman pala ng incident report eh. Saan ang galing yung kasi sinabihan niya ko sir nga, pati yung sahod ko daw, i-hold nila at huwag muna daw ako magtrabaho. Sir, hanggat Si hindi Gilbert pa daw. nagsabi niyo sa'yo? Opo, kasi nakita ko sa tumatawag din driver siya lang naman siya. Tumatawag siya sa nila, sa boss nila. Gusto ko sana kausapin yung boss nila, ayaw nila boss eh. So, Sila kinausap ka ba ng boss nila? Hindi nga sir eh. Sa kanya lang kami, si Gilbert lang. Parang siya yung bisor. Opo. So, umalis ka. So, anong nangyari? So, dahil di ka kinakausap, umalis ka na? Hindi po. Doon pa lang sir, parang sinabihan ako nga sa babayaran ko talaga yung nawala doon kasi 150k hanggang 200k daw yung worth daw tapos i-hold nilang yung sahod ko at hindi daw ako wag muna daw ako magtrabaho sir doon pa lang sir
alarman ako, sir. Anong gagawin ko, sir? Ilang taon ka na ba? 27 po. So, natakot ka na kasi sabi, Oo. pag babayaran ka ng 150 to 200. Sino nagsabi? Si Gilbert po. Eh, Yan ba't- po ba't yung ito? sabi Okay. din ng Siguro, kumpanya sa kanya. coordinator ka kumpanya dito. Sige, kumpanya. Sige, kausapin mo yung sino ba? Sa cellphone. Kausapin natin si Jaime Amit. Magandang umaga po sa inyo. Coordinator Speed Development Corporation. Magandang umaga po sa inyo. Yes po, sir. Good morning po. Okay, sir, gusto lang namin makuha yung pahayag ng inyong kumpanya. Tauhan niyo po ba itong si Dave Jong? As of now, sir, yes po. Pero yung sinabi niya po na coordinator po ng kumpanya, sir, hindi po ako. Ano daw? Hindi po kayo yung coordinator ng kumpanya? Hindi po, sir. Yung position ko po na pinirmahan ko po sa kumpanya, isa trackman po ako. Kanino? Binigyan lang po ako ng credibility na ako po yung Representative kayo na pwede magsalita. Ano lang, sir, binigyan ako ng credibility na. Kaya yan kasi sinasabi ni Jong na coordinator ako dito sa kumpanya, pinaliwanag ko na sa kanya. Ngayong position ko na yan, sir, binigyan lang ako ng credibility na magkasahod lang dito. Pero ngayon, sir, with that said, ano pong masasabi ninyo regarding dito sa nangyaring insidente? Doon naman sa sir, doon sa problema nila dito. Totoo ba na yung kumpanya sinisingil siya ng 150 to 200,000? Ang pagkakaalam ko, sir, is wala po akong nabalitaan na nagsabi ng kumpanya na Alright, okay. papabayaran kay Dave ng Alright, okay. Sige, sir. Okay. So, hindi ka naman pala sinisingil. O di, wag ka magbayad. Tsaka ba't ka magbabayad? Eh, kung pagbabayarin ka sa talagang totoo na sinabi mo unless kung may prueba sila. Okay, sandali muna. Okay, pakinggan mo muna ako. May cellphone ka na nagsasabi, pinagbabayad ka? Ito po yung ano ni Toto sa akin. Kanino? Sino may nag-text sa'yo? Kanino nanggaling yan? Kay Gilbert po. Kay Gilbert. Si Gilbert nagsabi na ikaw magbabayad. Yan ang sabi sa kumpanya sa kanya, sir. At yan ang sinabi niya Yan ang sa akin, sinabi sir. ng Kaya kumpanya sa parang, kanya. Okay, sige. Gilbert, nandiyan ka ba, Gilbert? Babayaran daw. Sandali. Gilbert, totoo ba na talagang sinisingil mo? Base doon sa sinasabi ng kampanya, ginamit ka ron na pagbayaran siya, nawala na kung ano man yun? Wala, sir. Narinig lang niya yan, sir, na Okay. So, sa makatuwid, hindi totoo. Nag-usap namin sa opisina na yung halaga lang noon, wala kaming sabi na pabayaran Okay, siya. so sa makatuwid, hindi totoo na pagbabayaran siya. Hindi po yun, sir. Hindi po yung... In short, nag-imbestiga ba dyan kung nawawala? Dapat may pulis kayo tinawag, hindi yung akusasyon para kay mga chismoso, mga marites ng mga lalaki. Tumigil nga kayo sa mga kalokohan ninyo eh. Ay, kung may nawala, pagtawag kayo ng pulis para mag-imbestiga, hindi yung ikaw naman, dalero ka rin eh. Kaya nga, easy. Ay sinasabi ko, ikaw naman, uto-uto. Pati yung mga kwentong mga kutsero na Mariosep na yan. So hindi totoo, di umalis ka na, tama? Opo. Bakit ka umalis? Hindi, pumunta muna ako ng barangay, kasi nag-complain ako, sir. Nag-complain ka, okay. So, hindi totoong ninakaw mo o kinuha mo yun? Hindi po. Sigurado ka? Opo. Paano pag nilagay kita sa Kahit mag-imbestiga po kayo sila, Hindi, sir. paano pag nilagyan kita ng polygraph? Papasa ka kaya? Papayag ka? Huli po. Lalagay ka ng polygraph, malalaman. Hindi, katuwaan ko lang yan eh. Hindi naman totoo kasi parang hindi. But anyway, sige. So, hindi totoo na basta't kusa nang umalis na buisit ka? Hindi. Kasi, umalis ka na ba? Nandiyan ka pa? Ano ba? Umalis na po ako, umalis sir. ka na. O, ba't ka umalis? Dahil? Dahil wala na akong magagawa doon, sir. I-hold daw yung sahod ko. Pati yung Asa yung sahod? Nakuha mo ba ang sahod mo? Yung huli po. Nakapag-clearance ka na ba? Di pa nila binigay sa akin, sir. 2 weeks. Nakapag-clearance ka ba? Clearance po. Oo. Paalam ka muna na ito bago ka umalis para makuha mong pera mo. Wala pa po. Balik ka muna. Andiyan ba si Gilbert? Gilbert, andiyan ka ba? Ay, sir, sa ngayon, sir, nandito ako sa Negros, sir. May... Sige, ganito. Pag magki-clearance muna siya, bakit hindi pa binibigay ang huling sahod niya? Ibibigay naman yung sahod niya, sir. Ibibigay. Okay. Sige, ibigay niyo na. Kung wala naman kayong prueba na siya nagnakaw, bakit i-hold niyo? Simple lang naman to, di ba? Siya na nga yung binabaliktad niya. Ako nga. Binabaliktad. Sige, binabaliktad mo raw. Walang katapusan to para tayong kwentuhan ng lasing. O ganito na lang, para matigil ng mga sampururot ninyong pareho kayong dalawa eh. Bumalik ka roon, kunin mong sweldo mo. Okay? Tapos mag-clear ka.
Oh, si Gilbert naman, wala naman sinasabi. Ikaw naman masyado kang matampuhin. Andito po yung ang text niya sa akin, sir. Tama na yan, kunin mo na yung sweldo mo. Para kang batang pisot niyan eh. Sige na, tigil na yan ganyan. Ano ka ba, Ilonggo ka? Ilonggo po. O, Ilonggo. Yun naman mo, pisot ka niyan. Kunin mo na yan. Wala na, tahasos na, Joseph. Wala yan, kapisotan yan eh. Okay? O, para matapos na, Carl. Okay na. O, Gilbert, tulungan mo na lang to para makuha yung sweldo, Gilbert. Ha? Pakikisama na lang, kawawa naman, ha? Okay, sir. Kasi tumitirik ng kanyang buhok. Pag nahulog yung butiki dyan, yari. Yung coordinator. Ito din si Jaime. Jaime, narinig mo yung sinabi ni Sir Ben. Tulungan mo na lang din na makapag-clear para makuha yung kanyang sahod. Sige po, kung mangingin lang po ako din ng angkla po sa inyo, parang endorsement letter din po, para may parating po na rin din po sa office po namin din. Ano itong hinihingi niya? Anong hinihingi nyo, sir? Yung ano po sir, yung kailangan ni Bid, para ma-settle po yung kung ano yung gusto niya. Para may parating po lang din po sa office. Kailangan nyo ba ng endorsement letter na nanggaling talaga sa amin? Kung ano po yung mas maganda po. Sige. May padala ako. Sige. May maipay. Wala problema. Alright. Sige, sir. Okay. Sige, salamat, ha? Okay. Ay, naku. Okay ka na. Thank you po, sir. Ano bang tampo ano yung tampo sa Ilonggo? Sunggod. Sunggod ha. Sunggod, tampo. Sunggagitot. Tampororot. Okay. Eto na. Si Batas, wala na. Solve na natin dito. Okay na. Thank Simple you, lang naman. attorney. No? Attorney. Kasi Okay. isang ano lang kami doon sa Kabangkalan City, sir eh. Sa Bangkalan? Yung SpeedX ko pa niya. Di. Isang ano kami, yung ano lang sa akin, kahit ano, baka balikan nila ako doon, sir eh. Kaya nalaman nila nagpatulpo ako. Hindi naman ako tulfo, si Bitag ako eh. Ngayon, kung nagparafi tulfo ka, senador yun. Wala effect yun. Nakakatakot ako eh. Pag sinabi kong ganito ang gagawin natin, hindi naman ako politiko, hindi ako senador, hindi ako congressman, hindi ako mayor. Di ba? Kami, wala kaming... Mas matakot sila sa katotohanan. Pag hindi katotohanan, pagtatawanan ka. Alin ba? Katotohanan ba o hindi? Totohanan. Di matakot sila. O matakot kayo ha? Katotohanan to. Okay, Carl. Alright. With that said, dyan na tayo magtatapos sa ating programa ngayon. Itong pambansang sumbungan bitag, walang katapat, walang katulad. Pinupuntahan. Ruga, tell your father stop bullying the community. Pinakikinggan. Walang election pero nagkaroon ng problem siya. So sila ang namili? Opo. Kinukompronta. Ba't nang tatawa-tawa sa akin? Hindi ako nakikipagtawanan sa'yo. Total, wala naman kayong bakas. Anarkiya kayo eh. Nag-iimbestiga. Willing naman daw mag-settle si nanay, willing ka naman umalis, so bakit hanggang ngayon wala pa rin? Itinutuwid. Ang menro mo, mekaniko, kaya walang alam. No, sir. Boss, stop it. Sabihin mo dyan sa mekaniko mo sa susunod, huwag niyo akong kakantihin. Hindi ako tulfo, si Bitag ako. Maharap ako. Inuunawa. Pakiramdam mo ba, nakapagpaliwanag ka dun sa LTO? Imbis makapaliwanag, parang lalong bumigat. Kinakatakutan. Illegal to. Bakit pinangangalandakan mo yan sa likod ng truck mo? Anong saysay kung ba't naglalagay ka ng ganyan? Ano, sir? Sa mata ng publiko, ginagamit mo sila, niname drop mo sila para untouchable ka. Ginagalang. Kung gusto natin mabalik sa ating poder yung mga bata at itong kinakasama mo, dapat sundin natin yung proseso. Bitag Next Generation. Walang katapat. Walang katulad. Need help? Want to report? For immediate action, leave us a message about your complaint. Download our Bitag app now. Mark, kain tayo ng lunch. Si Mark. Sensitive ang sikmura sa matataba at maasim na pagkain. Sikreto at panlaban ni Mark. Gut Right. Give what's right for your gut. Available now on Shopee, Lazada, and TikTok Shop. Scan the QR code now. Coming soon to selected drugstores near you. Pambansang Sumbungan, Bitag Help Desk. Pambansang Sumbungan, Bitag Help Desk.